Hello guys, meron lamang akong update pagdating sa DMC. Kasi ngayong araw, March 23, 2024, nag-email sa akin ang Simply Wall Street kung saan meron akong subscription plan. And kung titignan natin dito, merong shareholder dilution na nangyari sa DMC. And based sa information na to, nag-increase daw yung shares outstanding ng 7.5%. Hindi ko alam guys kung totoo ito kasi nung tinignan ko ngayon sa PSE Edge, pwede din sa disclosure ng company, wala pang nakalagay dito. And ang pinaka-latest na disclosure nila ay nung March 20 pa, 2024, kung saan meron lamang notice of annual stockholder meeting. So ito lamang yung pinaka-latest information meron ang company sa PSE. And another website na tinitignan ko ay ang billionaire.com, and wala pang masyadong information about sa DMC. Kung i-research ko ang DMC, ito lamang yung lumalabas. And may mga haka-haka na bibilhin daw nila yung CHP, and for me, ayaw kong makisabay ngayon dyan kasi di pa naman totally nabili nila. So, hayaan muna natin na yan. And kung pupuntahan ko naman ulit ang news sa aking website na ginawa, ay wala pang information about sa DMC. Now, hindi ko alam kung ito ay glitch ng Simply Wall Street. Now, nang kinonfirm ko rin sa mga financial website na ginagamit ko din, ay nagkaroon nga ng dilution of shares. Now, over the past 10 years, ang shares outstanding ng DMC ay nasa 13.27 billion. And now, ngayong araw, March 23, 2024, ito ay nasa 14.27 billion na. Hindi ko alam kung ano yung mga rason kung bakit nagkaroon ng dilution of shares itong DMC. Pero kung totoo man ito, pagdating sa financials, mayroong cash available na 32 billion ang company. May utang na 49.47. And mayroong debt to equity ratio na nasa 36%. This information pinapakita sa atin na very healthy ang company ito ngayon. Lagi mong tatandaan na pag sinabing dilution of shares, bumababa yung percentage of ownership ng mga shareholders ng company na pinaglalagakan natin. Now, hindi naman lahat ng dilution of shares ay masama, bagkus yung iba ay maganda rin. No? For example, ang company nagkaroon ng plano na bumili ng isang company or mag-expand and kailangan nilang makaka-raise ng capital instead na mangutang. Sa pamamagitan nito, they can expand massively and they can expand strategically sa mga ganitong senaryo. For now, I think this is the best time kung sakali man na gusto nila mag-expand, mapalaki yung kanilang portfolio. I think this is the best time because yung kanilang free cash flow today ay nasa 35 billion pesos. Mas malaki pa yung kanilang free cash flow kaysa sa kanilang earnings na nasa 23 billion pesos lamang. And meron silang profit margin na nasa 19.5% or 20%. This information or this data pinapakita sa atin kung gaano kaganda and kung gaano kalakas kumita ang company ito. Please correct me kung meron kayong mga alam about sa DMC, kung ano nilang gagawin maliban sa haka-haka na bibili nila yung cement company na CHP. I'm not updated pa kung ano yung mga pinag-uusapan doon. And ang tinignan ko yung portfolio ko sa DMC ngayon kasi na-curious ako, ay tumaas na pa lang share price nito, no? And today, ang aking total returns ay nasa 332% na pala sa company ito. Again, this information is not a hype. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo yung mga nalaman ko about sa Simply Wall Street. Kung totoo man ito na nagkaroon ng dilution of shares. And again, hindi lahat guys ng dilution of shares ay masama sa mga investor. But it vary kung ano yung gagawin nila doon sa capital na makukuha nila. Either i-expand ba nila ito, i-grow. Maganda ito sa company kapag ganun yung gagawin nila. So yun yung mga kailangan nating tingnan as investor ng company. And kung ikaw ay gusto mo mag-invest sa company ito, you have to do your own research, do your own diligence na pag-aralan lahat ng bagay. And once again guys, this is Peso Warrior muna na nagpapaalala lagi sa inyo, invest wisely and see you on the other side.